Sige, Brad. Mm. Okay, okay. So, umpisa na natin, mga kapatid. Ang topic ko ngayon kasi dito sa US ay um, bali Thanksgiving month ngayon eh. Mm. Thanksgiving month. So, ang usually pagka Thanksgiving, ang mga messages ko ay giving. Pera. Mm. Kaya sa ngayon ay gusto ko pag-usapan din natin ang pera kasi maraming nagagawa ang kuan ang pera, 'di ba? Mhm. Sabi nga nila um, Pirmi daw, din. pagka ikaw ay naging Christian, sabi nila, ay merong tatlong bagay na kailangan ma-convert sa buhay mo. Yeah, sabi nila yung isip, yung puso, at saka yung pitaka. Sa Ilocano nga, tatlong P ang tawag namin doon eh. Yung isip kasi panunot, sabi namin. Panunot, puso, pitaka. Kaya ang pinakamahirap daw na i-convert yung pitaka, yung purse, yung wallet. Yan. Wallet. Pitaka ba sa Tagalog 'yon? Wallet din, di ba? Wallet din. Oo, yan. Mhm. Yun daw ang Pitaka, pinakamahirap. pitaka, Pitaka. Sa Ilocano kasi pitaka. Yeah. pitaka. Mm. Oo. Yun daw ang pinakamahirap i-convert sa buhay ng isang Kristiyano. Mm. Ha? Kaya nga, oo, may mga nagsasabi, huwag niyong pag-usapan ang pera sa loob ng iglesia kasi pera masama. Sabi nila, yung basis nila yung First Timothy chapter 6 verse 10, that the love of money is the root of all evil. Alam natin na hindi 'yon ang ibig sabihin. Yeah? It's not the money, it's the love of money which is the root of all evil. So, ibig sabihin, if you love money more than God, that's evil. If you love money more than service, that's evil. If you love money more than relationship, ibig sabihin hindi na necessary kahit masira ang relasyon basta sa akin ito. 'Yan. So that's evil kung ganon. Pero ang pera hindi evil. Si Jesus Christ nga, pinaka one-third yata sa parable ni Jesus Christ ay it's about money. Okay? And his teachings and even the Bible, mas marami, pinakamaraming topic ang pera. Kasi napaka-importante ang pera eh. Pera napakaraming ah, nagagawa. Okay? Ah, meron akong narinig na ah, story about yung tatlong magkakaibigan. Yung Amerikano, yung Inchik at saka yung Pilipino. Sabi daw ng Amerikano, kasi Kristiyano sila eh. Ang pinag-uusapan nila, paano nila parang i-share yung kanilang pera sa Panginoon. Sabi ng Amerikano, madali lang sa akin. Mag-draw lang ako ng ano yun, circle, sabi niya. And then I will just throw my money up. Which yung ano yan? I will draw my money up, sabi niya. Yung papasok sa loob ng circle, yun ang pupunta sa Diyos. Yung lumalabas, yun ang para sa akin. I told you after you. Yeah. Anong? You don't understand? Teka, teka. Okay. Hello, hello. Hello. Okay na, Brad. Pasensya na. May Ah, nakasingit eh. okay, okay. Okay na. Ano, naintindihan daw nila o ano? Parang, kuan. Hindi, naintindihan naman. Naintindihan. Ang ano Okay, lang okay kasi lang. yung isa medyo hindi na off niya yung ano eh. Okay, okay. Continue lang. Yeah, yeah. Okay, so yung illustration na kuan ko, yeah. So yung Amerikano daw yun ang sabi niya, I will just throw my money up pagka yung papasok sa loob ng circle sa Diyos. Yung lalabas sa akin. Yan ang sabi niya. Sabi naman ng inchik, depende. Baka napakaliit yung circle. Sabi niya, sa akin, mas madali. Mag-draw lang ako ng line, straight line. Yung pupunta sa right,
Sa akin, yung pupunta sa left, sa Panginoon. Yan. Yun namang Pilipino, sabi niya, mas simple sa akin. Yan. Paano? Bakit mas simple? Sa akin, sabi niya, walang circle, circle, circle. Walang line. Basta, I will just throw my money up, sabi niya. Yung diretsyo sa taas, sa Panginoon. Yung bababa sa akin. Yan ang sabi niya. Okay. So that's about sharing our money, sharing our resources. Okay, ang verse natin ngayon ay matatagpuan doon dito sa Philippians chapter 4 verse 19. Okay? So gusto ko lang i-share sa kuan. Ah, okay. Yeah, nakikita nyo mga kapatid? Okay. So ang topic ko ngayon ay the blessing of generosity. The blessing of generosity at 'yon ay matatagpuan dito sa Philippians chapter 4 verses 14 to 20. Verses 14 to 20. Okay? Pero gusto ko lang gamitin itong key verse natin, a very popular verse na matatagpuan dito sa Philippians chapter 4 verse 19. At ito ang kanyang sinabi dito sa Philippians 4:19. And my God will meet all your needs, sabi niya, according to the riches of His glory in Christ Jesus. Okay, very popular ito. Kaya lang ito ang isa sa verses na namimisyos natin. Okay? So, una, gusto kong i-relate sa atin yung background ng verse na ito. Itong Philippians chapter 4 verse 19. Itong Philippi kasi, yung church at Philippi was founded by Apostle Paul, noong second missionary journey niya. At mababasa natin yon sa Acts chapter 16. Pag binasa natin, kita natin yung kung paano nag-umpisa ang church ng Philippi. Itong Philippi ay located doon sa Macedonia. Kaya nga kung minsan nababasa natin yung Macedonian church, doon sa Second Corinthians, okay? Nababasa yung Macedonian church, ang leading church doon Philippi. Kaya pag tinukoy yung Macedonian church, ang isa sa tinutukoy doon yung Philippi. Actually, yun ang pinaka main na church doon sa province of Macedonia. Yung Macedonia nung panahon na yon colony ng Rome. Although sa Greece yun, pero sakop ng parang kinolonize ng Rome nung panahon na yon. Okay? At pagka dinescribe ang Biblia ang tungkol sa Philippi, yung church ng Philippi or Macedonia, yung church ng Macedonia. Itong church na ito ay napakahirap ang buhay nila. Napakahirap pero napakayaman pagdating sa pananampalataya. Okay? At yung description na yon sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 15. Okay? So, 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 15. Ito yung church ng Macedonia na kung saan ang tinutukoy dito yung church ng Philippi. At ganito ang kanyang sinabi. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. So ibig sabihin, mahirap sila pero mayaman yung kanilang pagbibigay. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, sabi niya, entirely on their own. They ardently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. So ito makikita natin yung kalagayan,
yung characteristic ng church na ito. Napakahirap, yung mga apostles, siguro sabi nila ay exempted na kayo kasi naintindihan namin kayo. Pero itong church na ito, sabi niya, they pleaded eh. They pleaded. Ibig sabihin nagmamakaawa sila. No, tanggapin niyo ito, tanggapin niyo ito. Parang yun ang attitude nila. They considered giving as a privilege. Ano, hindi burden sa kanila. It's a privilege na magbigay. So yun ang parang characteristic ng church ng Macedonia. Okay? And then yung church na ito very supportive kay Apostle Paul. Nung si Apostle Paul ay nandun pa sa Philippi, he was fully supported by this church. Okay? And then nung umalis siya sa Philippi, ano? Like for example, pumunta siya sa Thessalonica. O hindi na siya yung pastor nila, kumbaga. Sa atin sa mga churches, pag hindi na ikaw yung pastor, cut na rin yung support. Pero itong church ng Macedonia or church ng Philippi, kahit wala na si Apostle Paul noon, continuous pa rin yung support nila. Ganon nila kamahal si Apostle Paul at ganon kamahal nila yung trabaho ng ating Panginoon. Ano? So they continued to support Apostle Paul during that time. Pero ang problema kasi noon, hindi gaya ngayon na may Facebook, ano, meron tayong mga social media, kaya kung minsan yung tao hindi nakakatago Parang alam natin kung nasaan siya, matre-trace natin. Pero noon hindi, ano? Marami siyang pinuntaan si Apostle Paul na mga places hanggang sa na out of track na sila. Hindi na nila alam kung saan si Apostle Paul. Kaya dahil doon, nakat na rin yung support nila kay Apostle Paul. Pero, nalaman nila. Parang, ewan ko kung paano na nila nalaman yung location ni Apostle Paul. Nung nalaman nila, si Apostle Paul noon ay nasa bilangguan na sa Rome. Okay? So he was imprisoned in Rome. Kaya nung nalaman nila si Apostle Paul na nandun sa Rome at nakabilanggo doon, so ano yon, nag-offer and parang special offering siguro. Ano, nag-collect sila ng pera para matulungan si Apostle Paul. So nandun sila sa Philippi, nandun si Apostle Paul sa Rome at nagkolekta sila ng pera para kay Apostle Paul. At pagkatapos inihatid ni sino yung kwan yun? Epaphroditus ang pangalan inihatid niya kay Apostle Paul yung pera. Okay? At napakahirap 'yon. Napakahirap, napakalayo. Actually si Epaphroditus nagkasakit pa at muntik nang namatay. Pero talagang iniabot niya yung pera na na-collect nila at napakalaking tulong kay Apostle Paul. Kasi nung panahon na yon, pagka ikaw ay nabilanggo, merong silang tinatawag na parang dungeon yung parang nasa kwan ka, nasa loob ng ano yon, ilalim ng dungeon, yung ang tawag nila sa Mamartin Prison, ang tawag nila doon. Napakadilim at napakabaho. Kung minsan napakaputik. Yun ang kalagayan nila. At yung Roman government, hindi naman nila obligasyon na pakainin ka. Yung mga kapamilya mo siguro, pakainin ka man, kokonti lang, tinapay at saka tubig lang. Yun ang kalagayan ni Apostle Paul. Pero, pagka may pera ka, pwede kang mag-rent ng bahay. Okay? Ewan ko kung may pera noon si Apostle Paul na nag-rent ng bahay or yung tulong ng mga taga-Filipos. Okay, yun ang malaking tulong. Kaya si Apostle Paul ay napunta sa isang bahay. Kaya yung bahay na yun parang nag-house arrest na lang. Okay? Nasa isang bahay si Apostle Paul at
si Epaphroditus siya ang nag-serve sa kanya at nagkaroon siya ng napakaraming ano 'yon, napakaraming privilege doon sa bahay. Kasi doon sa bahay nakakasulat siya eh. And then meron siyang mga bantay, mga gwardiya doon. Okay. Kaya yun ang nagawa ng tulong ng mga taga Filipos sa kanya. Kaya nagsulat siya. Sumulat siya ng letter at yung letter na yun ay para sa mga kapatid sa Philippi. Actually yung letter o yung Book of Philippians ay letter ni Apostle Paul para iabot yung kanyang pasasalamat sa mga kapatiran sa Philippi dahil sa kanilang ayan sa kanilang tulong. It's an expression of his thanksgiving or gratitude doon. Okay? Kaya doon sa verse 12, pag binasa natin yung Philippians chapter 4, doon sa verse 12 ay inumpisa ni Apostle Paul ng parang sabi niya, okay, thank you sa inyong mga binigay, pero hindi dahil sa pera eh. Hindi dahil sa pera, sabi niya, kundi dahil sa inyong pagmamahal. Okay? And then sabi niya, I learned to be contented. So he talks about contentment si Apostle Paul. Ano? I learned to be contented. Sabi niya sa verse 13, verse 12, and then verse 13, yung popular verse na I can do all things through Christ who strengthened me. And then from verse 14 to verse 21, dito natin makikita yung about generosity. Yung about generosity. And I tried to divide this yung message into 3 points. The blessings of generosity. Okay? So ano ba 'yon? So ito yung yung outline dito. Okay? First, generosity, sabi niya, is commended sa verse 14 to 17. The second, generosity is rewarded from verse 18 to verse 19. And then, number 3, generosity is extended. Extended. Ano bang ibig sabihin ng commended? Yung salitang commended kasi, commended, parang something to be praised. Ano? Something to be talagang isinaalang-alang. Ano? At something to be admired. Kaya nga si Apostle Paul dito, sabi niya dito sa verse 14, yet it was good. Sabi niya eh, good, talagang maganda ito, okay ito. Something to be commended. It was good of you to share in my troubles, to share in my troubles, sabi niya. Then verse 14, moreover, as you Philippians know that in the early days of your acquaintance, sabi niya, on the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the grace of giving and receiving except you only, sabi niya. But just as you excel in everything, in faith, in speech, and in knowledge, and in generosity, generosity, your concern, and in your love for us, see that you excel in this grace of giving also. So una, meron siyang tatlong bagay na sinabi dito eh. Okay? That you share, sabi niya. You share. Kaya it is commended. Giving or generosity is commended because it will turn people into partners. Nagiging partner. Ano? Yung salitang share kasi sa Greek word parang synkoinonia. Synkoinonia. Ibig sabihin ay yung koinonia kasi it's about sharing. Okay? So pag nagbigay ka, nagiging partner ka. First of all, you became partners on my ano yung sabi niya? Share in my troubles. Sabi niya sa verse 14, you shared in my troubles. So ibig sabihin nagiging partner tayo sa kahirapan niya, so sa paghihirap niya. Kasi kahit sa atin
napakahirap mag-evangelize, napakahirap mag-church planting, napakahirap mag-start ng ministry, lalong-lalo na kung wala kang pera. Napakahirap. Makikita nyo yung sacrifice ng mga kapatiran, mga pastor. Walang support pero nag-i-start sila ng church and yun mabigat sa kanila yon. Now, pagka ikaw ay nagbigay at tumulong ka sa pastor, you shared in his trouble. At lalong nagiging matatag ang ating samahan, yung ating relationship if we share sa hirap, meron nga sa hirap at ginhawa, talagang parang kapit kamay, anuman ang mangyayari. Okay? So nagiging partners tayo. At napapagaan, na-encourage yung isang tao, yung manggagawa ni Kristo pagka marami tayo na nagtutulungan. Yon. Ang problema kasi sa atin kung minsan kanya-kanya. Bahala ka diyan. Yon. Pero dito makikita natin yung mga Philippi, tinulungan na nila si Apostle Paul. They shared. Nahihirapan si Apostle Paul noon. Physically, materially, but because of their giving, they shared with his trouble. Okay? And then dito sa verse 14, verse 15, sabi niya, they became partners in the gospel. Sabi niya, they became partners in the gospel. So in other words, naging partner tayo. Naging partners tayo sa sa gospel. Like for example, if we go back to chapter 1 verse 4 and 5, sabi niya, in all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel. Okay? Kaya nga doon sa Pilipinas, sinasabi ko, yung trabaho natin sa Panginoon, mga iba goers. Some are goers, some are sharers. Kasi maraming Kristiyano, gusto rin maglingkod pero wala silang time . Kung wala kang time, sinasabi ko nga, let your peso go. If you cannot go, let your peso go. Yun din ang sinasabi ko dito sa church dito. If you cannot go, because you are too busy tayo sa mga trabaho natin. Okay? But if we cannot go, kasi yung evangelism trabaho natin lahat. Ito, hindi trabaho ng pastor lang. Okay? Trabaho natin lahat. Pero ang problema, hindi lahat tayo nakakapunta. Kaya sinasabi ko, if you cannot go, let your dollars go. But if you have opportunity, we go. We go. But if you cannot go, let your dollars go. Bakit? Kasi nagiging partner tayo . Kahit hindi tayo nakapunta, parang nakapunta na rin tayo. Yeah, I still remember nung nag-decide kami from Hawaii, and then to US, and then from US nag-decide kami babalik na lang tayo sa Pilipinas. Okay? Sabi ni Mrs. ko, anong gagawin natin sa Pilipinas? Magandang buhay dito sa Amerika. Ang daming ang tao gustong pupunta sa Amerika. Okay? Sabi ko, siguro it's time now na babalik tayo doon. Mas maraming kaluluwa naghihintay doon. Kasi hindi naman tayo tinawag ng Panginoon para magparami ng pera. Tinawag tayo ng Panginoon para magparami ng kaluluwa na maliligtas. Yun. So bumalik kami sa Pilipinas, hindi namin alam kung ano ang ipapagawa ng Panginoon sa amin, saan kami kukuha ng support. Pero sabi ni Mrs., if God will give us the vision, He will certainly give us the provision, sabi niya. Kaya bumalik kami sa Pilipinas. Ang sabi ng mga anak namin, kasi may 3 kaming anak dito sa US, sabi nila, o sige, babalik kayo sa Pilipinas, kaming bahala sa support ninyo, sabi niya. Alam nyo nangyari, blines ng Panginoon yung trabaho ng aming mga anak. Lalong-lalo na yung may anak kami sa Arizona, nag-boom yung kanilang business. So they were able to support us, yung ministry namin doon na ipagpapatuloy namin. And we were able to start a seminary.
yung seminary, napakalaking pera ang kailangan eh. Actually, we have 15 faculty and staff ngayon doon sa Isabela yon. Yeah, ang pangalan ng seminary doon ay NICE, NICE, Northern Institute of Christian Education. Okay? Kaya we were able to sustain that ministry, okay? Dahil sa tulong ng aming mga anak. At lagi naming sinasabi sa kanila, don't be discouraged kasi ah kung ano ang bunga namin dito, kasama kayo. Yun ang sabi namin sa kanila. Kung ano yung bunga namin, kasama kayo. Yan. Kahit hindi kayo pumunta dito para mangaral, kung meron kaming nabautismuhan, kasama kayo doon. Yun ang sinasabi namin. Okay? Yung isang anak namin, nagsusupport din ng mga estudyante. At yung mga estudyante ngayon, kasi third year of operation na ngayon, lumalabas na pumupunta sa mga churches at meron silang nako-convert. Okay. Kaya sinasabi namin sa kanila, I don't know if, uh, yeah. Sinasabi namin sa kanila, may merong yung isang, yung picture doon, may nabaptay, isang estudyante yon. Kaya sinasabi namin sa kanila, kung ano man yung mga mabautismuhan nila, ma-convert nila, kasama kayo. Yan, kasama tayo. Kaya dito sa Amerika, very rare ang ating opportunity to convert, to go to people. Pero pag nag-support tayo sa Pilipinas, yun ang sinasabi ko rin dito, anuman ang mga bunga nila, bunga nating lahat. Kasama tayo doon. Okay? So yun ang dahilan kung bakit it is commended. It is commended because it will turn people into partners. Okay? Ikalawa, sabi ni Apostle Paul dito sa verse 17, kung basahin natin, sa verse 17, not that I desire your gifts, sabi niya what I desire is that more be credited to your account. Okay? So ibig sabihin, meron pala tayong account. Doon sa lalong la dito sa US, almost every person dito may bank account. At ano ba yung ibig sabihin ng credited to your account? Parang merong nagdeposito sa account mo. Yon, credited to your account. Kaya pag nagbigay ka, it's credited to your account. Yon ang sabi niya. Okay. Anong ibig sabihin nito? Meron tayong kasabihan doon sa Pilipinas. Pag meron kang sinuksok, meron kang dinudukot. Pag pag wala kang sinuksok, walang dudukutin. Pag wala kang sinuksok, may dinudukot ka, mandurukot ka. Yan ang sabi nila. Okay, yung account natin hindi dito sa lupa. Okay? Hindi dito sa lupa kundi sa langit. Meron tayong account sa langit. Okay? 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19. So, pagka tiningnan natin ito sa 1 Timothy 6:17 to 19, command those who are rich in this present world not to be arrogant, sabi niya. Not to be arrogant, nor put their hope in wealth, which is so uncertain, but put their hope in God, which richly provide us with everything for our enjoyment. Sabi niya, command them also to do good, to be rich in good deeds, and to be generous, willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age. For hindi dito hindi dito. Pag nagbigay ka daw, sabi niya, if you share, if you are generous, you will, anong sabi niya? In this way, they will lay up treasure for themselves as firm foundation for the coming age. Sabi niya, hindi dito sa lupa. So, ibig sabihin, yung sabi ni Jesus Christ, di ba? Yung sabi ni Jesus Christ na lay up for yourselves treasures in heaven.
Meron tayong treasures of heaven. The more we give, the more we lay up treasures in heaven. Ano? Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 8, the one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. So in other words, I believe, naniniwala ako na when we go to heaven, aside from being saved, ano, we will receive rewards. At yung rewards na yon, yun ang bunga ng ating paglilingkod at pagbibigay dito sa lupa. So we will be rewarded. Yun ang naikre-credit doon sa account natin. Ha? Kaya nga, I remember yung isang istorya, yung mayaman. Meron siyang kaibigan na Kristiyano. In-invite yung Kristiyano doon sa kanyang farm. Sabi niya sa kaibigan niyang Kristiyano, alam mo ba, lahat ng nakikita mo dito sa akin, tumingin ka doon sa left, right, north, east, west, south, kung saan hanggang yung makikita mo sa akin lahat yon. Yun ang sabi niya. Sabi naman ng Kristiyano, how about there? Doon, meron ka, gaano kakayaman doon? Okay? Kaya nga tayo, nag-iimpok tayo ng kayamanan dito sa lupa. But, gaano tayo kayaman sa langit? Yan. Okay? Kaya, it's commended because every time we give, it is credited to our account. Okay? So it's commended, And then thirds, it's a fragrant offering pleasing to God. Every time we give, we please God. Parang yung Old Testament, 'di ba? They offer, and then yung offering, yung usok patataas yun, tataas at pagkatapos parang inaaamoy ng Diyos. So it's like that's a picture. Hindi naman literal na may ilong ang Diyos, but it is a picture that God is pleased. So in other words, every time we give, God is pleased. And in our life as Christians, okay, di ba? Our goal is to please God. Not to please ourselves, not to impress others, but to please God. Yeah? Kaya gaya ni si King David in the Old Testament, 2 Samuel chapter 24 verse 24, sabi niya, I insist on paying a price. Kasi binibigay ni Araw na yon, libre, sa iyo na lang. Mahal na hari. But sabi ni King David, huwag, hindi. For I will not offer to the Lord my burnt offerings that cost me nothing. So, ibig sabihin, pag magbigay ka, yung hindi yung pichi-pichi, yung talagang nararamdaman mo. Kaya nga sabi nila, give until it hurts. But don't stop there. Give until you enjoy giving. Na para bang kulang, kulang pagka hindi ka nagbigay. Okay? So, that is the reason. Those are the three reasons why generosity is commended. Now, let's go to second. Generosity is rewarded. So, generosity is commended. Dito sa verse 18 naman and 19, generosity is rewarded. Ano naman yung reward? So, we talk about the spiritual reward. Ito naman yung physical or material reward. Sabi niya, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Okay? So, material naman yon. Ibibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Not all your greeds or not all your wants, but He will give us all our needs. Kaya laging kong sinasabi, if we have vision and God is the one who gave us the vision, He will certainly give us the provision. But this is not automatic. Hindi ito para sa lahat. Hindi ito para sa mga Kristiyano. Merong kondisyon ito. There's a condition. Ano ba yung condition ito? Yung verse 18, kasi bago yung verse 19, merong verse 18. Ano bang sabi ng verse 18? Sabi niya, for I have received full payment, sabi niya and have more than enough, and I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gift, yung gift na binigay nila, they are fragrant offering and acceptable, pleasing to God. So anong ibig sabihin nito? Binigyan niyo ako, sabi niya. Kaya ang Diyos pupunuin niya yung pangangailangan niyo. Ibig sabihin,
parang pinuno nyo ang bulsa ko, pupunuin ng Diyos ang bulsa nyo. Binusog nyo ako, bubusugin kayo ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa mga churches, kung gusto yung busugin kayo ng Diyos, bubusugin nyo ang pastor ninyo. Yan. Pero ano kayang mangyayari pag ginutom natin ang pastor natin? Yan. Gugutumin tayo ng Panginoon. Kaya, we can never outgive God eh. The more we give, the more we receive, di ba? Sa Luke chapter 6 verse 38. Although this is not just about giving money, pero this is a principle na hindi natin mababago. Sabi niya, give and it will be given to you. Anong sabi niya? Siksik, liglig at umaapaw. Yung mapapa sa atin. Okay? So we will be rewarded. So generosity is commended, and then at the same time, generosity is rewarded. Now, let's go to the third. Generosity is extended. Okay? Pag pinagpatuloy kasi natin nabasahin dito, ito, sa verse 22, sabi niya, all God's people here send you greetings, especially who belongs to Caesar's household. Paano nangyari yon? I can just imagine ito. Yung mga kapatiran sa Philippi, yung Philippi, sabi ko kanina, colony ng Rome yun during that time. Okay? So they were under the Roman government. Ang Bible sabi niya, pray for, pray for your leaders. Those who are in authorities. Pray for them, sabi niya. Siguro yung mga kapatiran sa Philippi, after their service, mag-prayer meeting muna tayo. Anong i-pray natin? Sabi ni Apostle Paul, we need to pray for our, yung mga namamahala sa atin, mga leaders natin. Halimbawa, mga president. Nung panahon na yun, yung Caesar, yung emperor, yung emperor noon they were very cruel sa mga Christians, Like for example, si Nero. Ipag-pray natin si Nero. Pag-pray natin yung kanyang kasambahay. So para kahit hesitant sila dahil yun ang sinasabi ng Bible, pinag-pray nila. So that's why we need to pray also for our leaders, mga presidente natin o ano. So they prayed, They prayed and they gave their offerings to Paul. Alam nyo, kaya nga sabi ko kanina, dahil sa kanilang gifts, ay nagkaroon si Apostle Paul na manirahan sa isang bahay, yung house arrest. And then doon, nung nabilanggo si Apostle Paul, he was, yung kanyang kamay ay parang angkla, um, nakaposas, pero kasama ng guard. Yung mga guard noon Roman guards, mga elite sila. According to Bible scholars, dati silang mga Roman soldiers pero retired na at mga matataas na tao 'yon. And nung nakabilanggo si Apostle Paul, binabible study ni Apostle Paul, sineshare niya ng gospel. Kahit ayaw nila, wala silang magagawa. Nakaangkla yung kamay nila, nakaposas Kaya every time kung ilang oras yon, and then pagkatapos isang guard na naman, iba na naman. So ganun na naman. So how many guards in 1 year? So ilan yung kanyang nashiran ng gospel. At itong guards na ito, they were converted. Naging Kristiyano sila. Itong mga Roman guards na ito, sabi ko mga elite ito, at very influential ito. Meron silang mga connections doon sa household ni Nero, mga household ng emperador, mga kaibigan nila 'yon. Okay, so through them, sila ang naging tulay para ma-share yung gospel sa mga household ni Nero. At alam niyo nangyari, na-convert din yung mga household ni Nero, mga household ni Caesar. Na-convert sila, naging Kristiyano sila, nakilala nila si Apostle Paul.
Kaya nung nagsulat si Apostle Paul sa mga kapatiran sa Philippi, sabi niya, oh, may nagkukumusta sa inyo. Sino? Hindi nila kilala. Pero sabi ni Apostle Paul, laking gulat nila, sabi ni Apostle Paul, yung mga kamag-anak ni Caesar, sabi niya, kamag-anak ng emperador, kinukumusta kayo. Sabi niya, parang laking gulat nila kasi pinag-pray nila yung household ni Caesar pagkatapos converted na dahil sa kanilang gift. Ano? Dahil sa kanilang gift. Kaya hindi lang natin alam extended 'yun eh. Pag nagbigay ka, hindi mo alam, hindi mo kilala yung taong pinangangaralan, yung taong tinulungan mo. Okay? Kaya nga lagi yung sinasabi pagdating natin sa langit, meron biglang pupunta sa atin sa langit at nagpapasalamat. Thank you, brother. Bakit hindi ka naman kilala eh? Hindi ko naman kita kilala. Sabi niya, hindi mo ako kilala pero malaki ang ginawa mo. Dahil sa pera, dahil sa tulong mo sa ministry na ito, nandito ako ngayon sa langit. Kung hindi dahil sa tulong mo, nasa impyerno ngayon ako. Kaya it's extended. Hindi natin kilala yung mga tao na na-convert siguro, pero parte tayo doon. Dahil sa pag-support natin sa ministry, yung generosity natin extended at maraming nase-save. Kaya nga sabi ko, kahit isang kaluluwa lang na masave. Isang kaluluwa lang. Yung isang kaluluwa sa Panginoon mas mahalaga kaysa anumang o alinmang kayamanan dito sa mundo. Kaya napakahalaga, mga kapatid, we need to practice itong generosity. Na hindi lang tayo magkanya-kanya, kundi magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Dito sa church sa Alta Vista, nung nag-meeting kami at tinanong ko sa kanila, ano ba ang mga ministry natin, yung extension ng ministry natin halimbawa sa Pilipinas. At nalaman ko, meron silang actually 8 na mga mangangaral sa Pilipinas na tinutulungan. And aside from that ay meron pang mga ministries. Kung minsan may pumupunta dito at nagsosolicit din. Last month pumunta rin si Brother Eldon dito at tinulungan din ng church yung ministry niya and others, mga other missionaries. Kaya nga nagagalak din ako na ang church dito sa Alta Vista tumutulong. But we need your prayers. Marami ding mga challenges dito. At pagka-bless ng Panginoon ang church na ito at lumago, I pray na mas lalo pang maraming matutulungan ng church dito. Magtulungan tayo. Kung meron kayong mga kakilala na nandito sa San Francisco, ipagpaalam nyo sa amin. And then we will try our best to abutin sila. At we'll try our best na i-share ang Panginoon sa kanila. At kung sila ay dating member na, we'll try our best na mabisita sila. So, thank you so much at nagpapasalamat ako dito sa ministry na ito. It's an online ministry pero maraming nagagawa. At maraming naaabot ng ministry na ito. Okay, so thank you so much and God bless everybody. Pag meron tayong mga katanungan or naidadagdag, pwede na tayong magdagdag mga kapatid. Okay, so thank you Brother Buds. At nawa ang Panginoon ang mag-bless sa ministry mo. Thank you, Brother Perry, Alan. So, okay, magandang message natin. God bless. So, sa ngayon, i-pray natin yung church niya ni Brother Perry sa Alta Vista. Thank you, thank you. San Francisco, California. So, pwede ba magtanong kay brother? Brother. Brother Peter. My name is Perry Alan. Brother Perry Alan. Alan. Si Brother Anthony to from LA, California. Oh, LA. Okay. Opo. Maganda po, I think you are the first pastor or minister that I've ever heard to mention the importance of the money in the Church of Christ. Mm-hmm.
sa Yeah. iglesia po ng ating Panginoon. In the reality po ay totoo po yan. Kasi tulad ng sinasabi ninyo na ilan number one talagang kailangan ng ating mga iglesia sa Pilipinas. Sa Amerika po, sa tingin ko, wala po problema dito kasi sagana tayo dito. Yeah. Marami tayong mga sources of income na pwede nating itulong sa mga churches natin dito. Sa Pilipinas ay talaga pong mga mahihirap ang ating mga kapatiran doon. I'm sorry, Kasi Tony. kahit na Yeah. iniutos ng batas o batas ng ating Panginoon na ibigay ang ikasampung bahagi ayon sa inyong kinikita. Pero po ngayon, iba na sa New Testament po, hindi ko na isulat dito kung saan versikulo po yun na magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ikasisiya ng inyong puso. Okay. Pero the more you give, the more you will bless. Di po ba? Yes po. Kasi kasi yung 10% ng $100 is $10, di ba? Oo. Kung paano kinikita mo $5,000 a month? Edi magkano ikaw po? 1,000? Mas nagiging mabigat. Mabigat. Pero alam mo ba, Brother Perry, I'm very much impressed about your preaching. Kasi nga, nakita mo nga yung unang mahalaga sa ating iglesia na bagamat sinabi nyo kanina na root of evil is money. Di ba? Pero hindi naman po kasi sinubing the root of evil is money. Depende sa paggamit mo. Oo, yung love of money. Yung love of money. Pero yung kasi tulad na sinabi nyo rin na ano ba dito? Yung sa 1 Timothy 6 na love of money, hindi naman yung love of money pag ginamit mo siya. Kasi binanggit din po kasi rito yung two masters di ba? Oo, yeah. Yung sinasabi dito sa nakalagay dito na hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Yes. Kapag inibig mong isa ang Panginoon natin na masyadong seloso. So, yung sinasabi ninyo na pag inano mo yung minahal mo yung pera, kaya yung illustration ninyo tungkol doon sa rich sa farm na sinabi ng Kristiyano, okay, mayaman ka dito sa lupa, busta naman na yung kayabanan sa langit. Oo. 'Di ba? Kasi sabi ng First Timothy 6:7, for we brought nothing into this world, it is a certain we can carry nothing out. Oo. Napakaganda pong versikulo yan. Lagi ko po yan binabanggit kapag ako po ay maraming pera at ayaw ko na magbigay. Maiisip ko yung versikulo na yan. Kaya kahit konti, tumutulong tayo. Kaya yun po ang kahalagahan talaga. Tsaka dito sa, sabi nga ninyo, dito sa Amerika, sa justice system, the money has the important role in the criminal justice. Para mo sabihin na the money has an important role in the world sapagkat ang pera ang nagpapagalaw sa mundo. Take care your money, he will take care of you. Sa mundo yan. Di po ba? Dito sa mundo. Kasi money will extend your life. Then you see one spouse Enrile, 101 years old. Nabuhay. Bakit? Yeah. Nasa kanya, isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Kaya nung makita ko sa YouTube ng isang araw, inabot. Kasi lahat ng klase siguro, herb, equipments, all kinds of things to extend his life, ay mabibili ng pera niya. Pero, hindi niya kayang mabuhay ng hanggang sa, di ba? Kaya maganda pong topic itong binigay niyo sa amin na siyempre, pero talagang kahit po sa iglesia, sabi ninyo, ang mga pastor talagang naghihirap. Isipin pala ninyo ang MBS graduate, ang sweldo pala niyan, sabi ni Brother Ador, 15,000 a month. Ha? Yun ang standard, MBS graduate po yan. Magkano ba kinokolekta ng bawat iglesia sa bawat Sunday? Di ba? Oo. Di ba? Kaya actually, siguro yung mga iba mga 10,000, meron pang 5,000 na alam ko. Hindi ba sana kung marami tayong sponsor na makukuha? Dito sa ating online ministry, wala tayong makuha mga magagandang sponsor para magkaroon ng pondo dahil kasi ako hangga't maaari ayoko na i-involve sa paghingi ng pera sa mga kapatiran Kung gusto niyo magbigay, bukas dapat sa inyong loob. Sabi nga, di ba? Huwag nang malaman ng kaliwa mong kamay ang ginagawa ng kanang kamay. Magbigay ka na lamang sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng maraming reward. Siya lang nakakaalam di ba? Kaya maganda po yung topic niyo. Maraming salamat sa mga verses na
At saka siyempre, dapat naman talaga lahat tayo magtrabaho. Sabi ng James, ano sabi ng James? James 2:14, faith without work is dead. Oh, dead. Oo. Kaya tayo rito sa Amerika, 3 trabaho. Oo, Ako, oo. naranasan ko Yan. magtrabaho ng 4. Bakit? Hindi mo na kasi kailangan pang i-justify eh. Kapag wala kang education, wala kang source of income, at hindi ka nakapag-invest, hindi ka nag-ipon, mananatili ka talaga magtrabaho maraming trabaho, kaya nagtataka ako dito sa mga homeless eh. Ha? Sa Mm-mm. milyong homeless dito sa Amerika, hindi ko Yeah. alam kung kailan ako magkakaroon ng kasagutan. Bakit maraming homeless sa Amerika samantalang America is the #1 most Mm-mm. powerful country in Yeah. the world? That's the reason why Na-spoiled kasi sila eh. na-spoiled eh. Spoiled Hindi eh. kasi, Oh. kita nyo ang motto ng Amerika, mga kapatid, lagi ko sinasabi sa inyo, Oh. hindi ba ninyo nakikita sa $100, in God we In God we trust? trust. Mm. Meron dahilan niya mga kapatid. Mga kapatid, yung in God we trust, naniniwala ang Amerika that there is only one God who created heaven and earth. At sila, America is the chosen one. They are the one, that's the reason why they always say one God, one nation. Oo. Pero gustong kontrolin ng Amerika ang buong bansa, ang buong mundo, pero hindi pwede, di ba? Oo. Pero that is the reason na sinasabi ko lagi sa aking mga kaibigan, hindi naman kailangan pagtalunan yung mga religion na yan. Di ba? Iisa ang Diyos. Ba't may nakakita ba si Diyos? Exodus 33:20, no one can see God whoever lived. Even the time of during Moses, ako na yata speaker pangalawa eh. Pero kapatid Peter, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo na kami nga nila Brother Ador ay mga retired na po kami at we are planning to go back to the Philippines to share our blessings that we have in America. Oh, wow. Sa Yeah. #1 nga po dyan sa ating mga iglesia na nangangailangan. Yan po ang layunin ng ating online ministry ay upang tumulong. Pero ang problema po kasi kapatid, gusto natin tulungan ang lahat ng kapatid na nangihingi sa amin. Ang problema, walang maitulong eh. Yeah, you cannot give what you do not have. Kasi walang pondo eh. Walang nagbibigay, walang nagbo-voluntary na for the past 2024, we are sending $1,000 just to buy Saglit Bible. lang, Brother Anthony. Saglit lang, Brother Anthony. Brother Perry, anong service nyo sa hapon? Oh, yung hapon kuan 6 o'clock. 5 o'clock pa lang naman. So 6 Okay. o'clock. So, pwede Yeah. pa. Maganda Pwede pa. na i-adjust na-adjust. Kaya Si brother kasi lagi ako iniimbitahan ni brother doon na maging speaker. Hayaan mo kapag inibig na ng Panginoon na gusto Hindi niya na ako nadadanga magsalita. mag-speaker kasi every time. Oo, kasi naman nagbabasa naman po tayo ng Biblia at nagbabasa tayo ng mga aklat at this is the only time that we can share to all our brethren na katulad ngayon, napakaganda ng topic. I love the topic today, one of the best topic I ever heard during our online ministry. At salamat na intindihan ni Brother Perry at ang ating mga kapatid na kung sino sa atin ang talagang nakakaangat, wag na natin ipaalam. Magtumulong na lang. yes, diba? yes. Tumulong kayo sa online. Di ba? Ang iba naman, Brad Anthony, pakinggan natin yung magtatanong na iba. Sino pang pwede magtanong? And then dadagdagan na lang. May tanong lang po kay Brother John. Perry. Oh, brother, Yes. brother. Brother Perry, si Brother Byron. Romulo ba? Brother Romulo yung aming professor sa MBS. Hindi, yung tatay. Brother Jake Romulo, diyan po baga nag-worship nung siya buhay pa. Siya ang the only naging Pilipino na pastor dito, brother. Yes, kasi yung sinabi niya sa amin nung kami nagka-class. Ang concern ko, Brother Perry baga o Terry? Yes, Perry. Perry, Brother Perry, I appreciated your sermon. Dito po sa atin, 1914, yung Church of Christ 1914, hindi lang pinangangaral yung 10%. Ine-implement po. Ine-implement. Yeah. Yung po bagang 10%, Brother Terry, sa yung research, binawal ni Jesus sa New Testament. Mas maganda sa atin ngayon we are now living in grace. Yung grace kasi love yun Kaya mas matindi pa kaysa 10%. Okay? Are you suggesting 11%? Yeah. 11%. Si Sakeo nga ilang percent yung ibinalik niya sa Panginoon na binigay niya.
So, more than 10%. Yung mga nagbibigay in the New Testament, yung balo na babae na So dapat pala tayo ay hindi magkikahos kasi mas mataas ang ating mas standard. mataas pa kasi mas malaking biyaya ang naranasan natin eh. Yung salvation natin, yung forgiveness of sins na kung saan wala sa Old Testament, pero sa New Testament nagkaroon tayo because of the grace of God. Kaya mas mabisa, mas malakas, mas malaking motivation ang pagbibigay natin kaysa yung mga iglesia ni Kristo. Brother Thank you Perry, po. Brother, Brother, brother. kilala mo pa ba ako? Brother Papa Jack. Ikaw ba yon? Alam mo, kaya lang naman tayo nag-i-host dito sa Pilipinas. Ang daming corrupt. Oh. Kailangan Yeah. palitan na natin ang mga yan. Mga pastor dapat ang pumalit sa mga yan. Maganda sana, no? Oo. Less evil talaga. Mhm. Noon pa yan, hindi lang ngayon. Kasi yung corruption kasi it's a yun ay manifestation ng sinful nature ng tao. Oo, by nature ang tao greedy. Yeah. Yun ang Oo. tama. Ang maganda pag nasa atin si Jesus Christ They love the money ourselves. more than their country. Yeah. Kaya nga yun ang love of money na tinatawag. If you love money more than God, if you love money na hindi mo na iniisip yung kung ano ang mangyayari sa buong nasyon, Yeah, basta tama. mapapasa iyo lang yung pera. So that's love of money. At And saka that ito, brother, yung sinabi ng 2 Corinto 9:7-8, Mhm. magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang ang puso. kanyang puso. Kaya nga Hindi pag sa puso kalungkutan, mas hindi sa malakas yun eh. kalungkutan o sa pangailan sa pag-inibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Oo. Magagawa ng Diyos ang kasaganayan sa inyo ang bawat biyaya upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan at sumagana kayo sa bawat. So depende pala sa pagbibigay. Kung nagbibigay ka na lamang ng 5 pesos, ay 5 pesos lang ang credit mo. So pag nagbibigay ka na sagana din ang ibibigay. So kumbaga sa tinanggalan ng Diyos yung responsibility na give na magbigay kayo ayon sa 10 kinikita, yung pala naman kalooban. Yeah. It's more than an obligation. Kasi sa Old Testament it's an obligation eh. So dito it's not just an obligation, it is an opportunity. It's an opportunity more than an obligation. Pero brother, sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, narinig ko na ang 10% ay talaga pong mandatory. Mandatory, kaya nga obligation sa kanila Pero paano po kaya na brainwash ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo ang mga miyembro? Talagang magaling. Talagang plinano. Kayo, hindi, talagang magaling silang kung sino man ang nagsermon doon. Para po sa Amerika, di ba? Ang Amerika, 10%, 15%. Ayon sa tax, ayon sa kinikita mo, kakaltasan ka ng 15 to 10%. Pag hindi ka nakapagbayad ng 15 o 10%, invasion of tax, ikukulong ka. Hindi po ba? Kaya maganda po Brother yung... Anthony. Brother Jack. Brother Anthony. Hindi po magagaling ang mga Iglesia ni Cristo. Hindi po magagaling. Sila po ay tinatawag sweetik. Ang tawag po sa kanila, sweetik. Pero mga kapatid, nakita naman ninyo sa YouTube kung gaano karami ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. 5 million. Ibig mo sabihin, yung 5 million na yon, paanong napaliwanagan ng mga pastor na si Cristo ay hindi Diyos sapagkat siya'y tao lamang. Samantalang tayo mga iglesia, samantalang tayo... Ha? Alam mo ang dahilan? Ano dahilan? Baby pa lang. Nasa sinapupunan pa lang, kinakausap na. Paglabas mo sa mundo, kailangan, pag sinabi ko sa yung sino sa Kristo, dapat ang sasagot mo, tao. Ganun sila. Di ba? Mga kapatid, isa pa bago ako matapos din. Mga kapatid.
Brother Anthony, saglit. Si Brother Robert Puntanes nag-raise hand and then balik sa'yo. Brother Robert Oo. Puntinares. Oo. I would really like to Oh, have a hindi na sunod din ako clarification online. over these things because Ayun, most of our elders forcibly agreed ginagamit ko nga that nila. we have to do the tithings. But Christ was able, or our Lord was able to mandate us your gifts. That is the mandation. Now, if we're going to recommend it, possibly yung tithings, it is not necessary. I think that's the point that we have. Because Christ was able to enforce based from your heart. If we're going to attest that we have to base it from tithings, then therefore conversion must be based from the money that they are receiving. Mhm. It's not, we are under grace. Thank you very much, Thank brother. you, brother. Thank you. Yung sabi ni Brother Perry, Brother Anthony, yung sinasabi niyo the more you give, the more you bless. Isa ring yun batayan eh. Oo. That's a good rule of thumbs. Ibig sabihin, sa mga Kristiyano, blessing is given. Pero ibig sabihin, yung response mo, ganun din dapat, di ba? You bless other people Mhm. through your giving. Ganun yun eh. Yeah. Alam Oo. ko sa bukod sa inyo, Brother Perez Altavista, ganun din sila, si Brother Charlie Bantok sa New York, marami din silang sinusuportahang ministers eh. Yeah. 'Di ba? Maganda yung ginagawa ni Brother Charlie sa New York. So, ibig sabihin na ang church mo, Brother yung church Hector, natin, mabibless if Hector, you're, saglit. Oo. So, Malapit na rin let me mag-global finish ang kwan na ko to. eh. So, ibig sabihin, yung term, the more you give, the more you bless. Yung giving, it's it's a Christian principle eh. We always give and give. Hindi natin yung in return kasi minsan yung iba, Yeah. if I Yes. give, meron Mhm. ba akong tatanggapin? Oo. Para tayong nagbibigay ng exchange give. Hindi ganun. Pag give ka, you don't expect in Oo. Return. That's Kaya why nga, yung it is basis better to natin give than love to eh. receive. Okay, Yeah. tama yung Diba? sabi ni Brother Anthony. Oo. It is better to give than... At saka utos din ng kasulatan yan Yeah. na tayo dapat magbigay di ba? Mhm. Yung mga Pray natin nagbibigay. yung mga churches natin dito, nagli-lead ng mga preacher, katulad nila Brother Perry Allan sa Alta Vista, ni Brother Charlie Bantok dyan sa New York. Ha? I-pray natin na lumago sila para makabless sila ng mga kapatiran Oo. natin sa At Philippines. Yeah. madagdagan ng kwan. Si Brother Brother Jack, Jack. may sinasabi, Brother Jack. Brother Jack. If I just want to inject kasi we are so misoriented as far as giving is concerned. Whether Okay. we accept it. Ito ang itinuturo namin ngayon Mhm. sa aking outreach sa dito sa Roroy. Meron akong tinayong itinuturo ko sa kanila ang Galatians 6:6. Mhm. Galatians. Yeah. Mhm. Ano sabi sa Galatians Kasi sa 6:6? Galatians, ang sinasabi sa Galatians 6:6, yung tinuturuan ng mga, di ba, ng mga tagapagturo, dapat sinusuportahan ng mga tinuturuan, ng mga tagapagturo. Mhm. Ang problema kasi sa atin, masyado tayong mahihain, pero nangangailangan tayo eh. Oo. Mhm. Yeah. Nasa Biblia naman. Pag dinuro ko ba yung Galatians 6:6, kasalanan ko o hindi ko kasalanan? Pag nasa Bible, ituturo natin. O di ba? Okay, Sir Perry. Yung po bang nagbe-bless kay Lord, hindi po ba niya bine-bless? Bless niya yung church ng Philippi talagang So, tama po ba? Tama.
O ngayon, Tama. ano po ba ang pangako niya kay Abraham? Ano po ba ang pangako niya kay Abraham? I will bless them that bless you, and I will curse them that Oo. curses you. Mhm. That's Yeah. it. That's it. Ang Amen. Maliwanag ba? Amen. Amen. Yan. Oo. Malapit nang maglobat yung kwan ko, mga kapatid. So, Brother yeah. Perry, sige, till Ah, next time. yeah, till Sa next time. And Sige, then, okay natin yan. masyado kasing interesado kami na makausap ka maigi sapagkat you are facing the reality, the needs of the Church of Christ that we are belong to. Okay. Pero brother, bago mawala yung ano mo, bago mawala yung battery mo, ito pa pinaka the best tungkol diyan sa money na ni-reach mo. Kahit na during the time of Jesus Christ, sino sa 12 apostol niya? Yeah, sabi. Yeah. Sino sa yeah. Yeah, Penmark. Sino sa 12 apostol? Puri na meds ba? Yeah. Sino sa 12 apostol ang nagkanulo sa kanya ng dahil sa pera? Ha? Yeah, si Tama ba? Judas. Ibig sabihin, kapatid Perry, bago maubos yung lobot mo, na maintindihan ng bawat isa sa atin, at ako'y naintindihan ko, kaya kung kaano kapangyarihan ng pera, mismo, Yeah, isa sa mga mismo. apostol na kasama Oh. ng ating Panginoon na gumagawa at nakakakita ng mga Yeah, mirakulo. tama. Bakit natukso sa 30 pilak? Bakit? Oh. Dahil iyon ay nasusulat na kinakailangan ito'y mangyari upang hulihin ng ating Panginoon at pinagkanulo. Mhm. Pero dito kung ating pong i-elaborate, ganoong kapangyarihan ang pera. Ano ba ang nasa pera? Sabi ng Mr. Wiseman. Bakit? Ano ba nasa pera? Mukha ng tao. Kaya ang tao, mukhang pera. Di natawa kayo. Di ba? Kaya nga sinasabi ko lagi kay Brother Ador, hindi lalaki ang ating online kapag walang gasolina. Yeah. Hanggang 24 lang yan, hanggang 25. Kinakailangan natin ma-spread. Paano mo mapapa-spread yan? Di ba? Kailangan natin ng mga sponsor. Wala naman tayo makuha sponsor dahil lalo na sa Amerika, taghirap. Hinihintay na naman natin yung 2,000 ni Trump. Ang tagal. Brother Anthony, pasingitin mo ulit ako. Okay, Brother Jack. Sa sobrang pangangailangan ko, alam nyo ba? Ginawa kong kaibigan si Elon Musk. Di kayo maniniwala. Di kayo maniniwala sa akin. Pero alam mo ba na padadalhan ako ni Elon Musk ng $2 million? Wow. Baka vision na hindi scam yun, Brad. No, I'm not kidding. Hindi, makinig ka muna, Brad. I know it's too good to be true. But if it is true, bless your heart. But if they're gonna ask you to send money so we can send you money, that's another thing. Mostly sa scam, ganyan yun eh. Give me your account. Okay, give me your account. I'll send you money. And then, okay. And then, pagkatapos niyan, they drain your account. Mabuti kung wala kang account. Hindi, babayaw muna. I-justify ni Brother Jack paano siya bibigyan ni Elon Musk ng 2 million. Bakit? Ipinagkanulo mo na rin mga iglesia natin? Gusto bang AI? Scam kasi ang pumapasok sa isip natin eh. Scam kasi Brother Jack, paano mo sinabi na naging kaibigan mo si Elon Musk at bibigyan ka ng 2 million? Anong nangyari? We had been communicating and video call. For what? For more than 1 month now. Bakit ka nakipagkaibigan kay Elon Musk? Ano ang layunin? Sabi ko sa kanya, mahirap akong pastor. Retired na ako. Walang kumukuha ang church sa akin. Gusto ko pang mangaral. Sabi niya, how much you need? Sabi ko, I need 2 million pesos as of the moment. Only $2 million. Ang sabi niya sa akin, give me your GCash account.